Meron nagtanong sa atin, paano po pastor sa huling hininga mo? Humingi ka patawad sa Panginoon, maliligtas ka ba? Napakagandang katanungan. Yan yung follow-up question niya doon sa ating vlog patungkol doon sa purgatory nung pinost natin nung nakaraan. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, pwede pong mangyari yung bagay na yan at nasa Bible po mismo yung pangyayari na yan. Yan yung doon po sa thief on the cross na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Na nung time na yun, tatlo po silang nakapako sa cross ng Kalbaryo. Nasa gitna ang ating Panginoong Jesucristo, kasama niya po yung dalawang magnanakaw. At sa tatlong yon, ang ating Panginoon lamang po ang walang kasalanan. At yung dalawa po ay makasalanan. Yung isa po mga kaibigan, mga kapatid, tinutuyan niya ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya po doon, sige nga kung ikaw talaga ang Kristo, ikaw ang Mesaya, sige nga bumaba ka dyan, iligtas mo ang iyong sarili, iligtas mo kami. Gusto po niyang malaman, gusto niyang makita yung tunay na kapangyarihan ng Diyos kay Jesus Christ at doon lang siya maniniwala sa Kanya. At alam niyo po, sumagot yung isang magnanakaw doon. Sabi niya, hindi mo ba alam na tayo ay nararapat sa parusang ito dahil sa ating mga kasalanan? At sa puntong yun, alam niyo po ang sabi niya, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian, ay alalahanin mo ako. Alam niyo po, yun lang yung napakasimpleng word na binitawan niya. At doon po, makikita na meron siyang tunay na pananampalataya sa Panginoon dahil inaalay niya na, iniisip niya na ang Panginoong Jesucristo lang ang makapagliligtas sa kanya dahil wala nang magagawa yung kanyang sarili dahil nakapako siya sa krus ng Kalbaryo. At alam niyo po yung reply ng Panginoon that day, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ano po ba ang ginawa nung magnanakaw sa krus ng Kalbaryo? May kaya pa po ba siyang gawin sa time na yon? Alam niyo po, siya ay nakapako. Yung kamay niya, yung paa niya. At malapit na po siya mamatay that time. Ano pa ba ang kaya niya gawin para siya ay maligtas sa mga panahon na yon, samantalang siya ay makasalanan? Hindi niya na po kayang gumawa ng mabuti that time. Dahil siya po mismo ay hindi na rin makagalaw. Hindi niya na rin kaya magpabautismo sa tubig dahil hindi naman na po siya malulubog sa tubig that time. At kung sasabihin niyo po ay okay lang naman bautismoan yung patay, kaibigan kong minamahal, hindi po makapagliligtas ang pagbautismo pagpatay ka na. Ano pa? Kaya pa ba magsimba nung magnanakaw na yun? Hindi na rin po. Hindi na rin niya kaya mag-offering ng kahit na ano. Wala na siyang kayang gawin sa buhay niya. Ang kaya niya na lang gawin ay manampalataya doon sa kanyang katabi, kundi walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam niyo po, nung inilagak niya yung kanyang tiwala, yung pananampalataya, yung kanyang pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo, malinaw ang sagot ng ating Panginoon. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Yan po yung katiyakan ng kaligtasan. Kaya nga po, malinaw dyan mga kaibigan, mga kapatid, ang kaligtasan, natitiyak po yan habang tayo ay nabubuhay pa. Kasi yung magnanakaw po na yan, buhay pa yan, pero tiyak na niya na siya ay makakapunta ng langit dahil ang nagsabi po mismo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ganon din po sa atin, habang tayo ay nabubuhay pa dito, pwede po nating malaman ang katiyakan ng kaligtasan. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, dun sa tanong na pwede ba na sa huling sandali ay humingi ka ng tawad, manampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka? Yes, pwede po yun. Pero may isang question mark sa bagay na yan. Pwede naman talaga po mangyari yun, maliligtas ka pa. Pero ang tanong po dyan, alam mo ba kung kailan darating yung kamatayan sa buhay mo? Yan yung isang question na hindi naman talaga nalalaman ng tao kung kailan darating sa kanya yung kanyang kamatayan. Dahil naniniwala ako kung ipapaalam ng Diyos ang araw ng takdang kamatayan natin, sigurado ako marami sa atin susulitin muna yung buhay sa kalokohan bago sasampalataya sa Panginoon. Bagay na hindi magiging maganda sa harapan ng Diyos. Kaya alam nyo po, hindi natin alam yung ating takdang araw. Kaya dapat habang nabubuhay pa tayo, habang may lakas pa tayo, dyan natin inaalam yung ating kaligtasan. Dahil pagpatay na tayo, wala na po. Hindi na natin pwedeng sabihin na gusto ko pang pumunta ng langit samantalang wala kang pananampalataya sa Panginoon. Kaya alam nyo po, napakaganda ng tanong. Yes, pwede yan mangyari. At madalas nangyayari yan sa mga ospital, sa mga nag-aagaw buhay. Doon pa lang nila sinasampalatayanan ng Panginoon at madalas doon nila nararanasan yung tunay na kaligtasan. Pero ang tanong, lahat ba ng tao makakaranas ng ganyan? Lahat ba ng tao ay aabot pa sa punto na magkakaroon pa sila ng pag-asa na sumampalataya sa Panginoon bago mamatay? Yan yung isang question mark na hindi masasagot ng tao dahil ang mga tao bigla-bigla na lang namamatay sa oras at panahon at sa pangyayari na hindi niya alam. So anong dapat gawin? Maghanda sa ating kamatayan dahil darating at darating yan. Ang kailangan natin ay ang tagapagligtas. Hindi yung aantayin pa natin na kung kailan malapit na tayo mamatay tsaka pa lang tayo sasampalataya sa Panginoon. Sigurado ka ba? Alam mo ba kung kailan darating yan sa'yo? Kaya ngayon pa lang kaibigan, alamin natin
kung saan dapat tayo pupunta pagkatapos sa mundong ito. Dahil merong pangako ang Panginoon, malinaw ang sinasabi ng Biblia, kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At yung pananampalatayang yan dapat nanggagaling sa puso, hindi yung sa nguso lang. Hindi yung kilala mo lang ang Panginoon, hindi yung sinasabi mo lang na may relasyon ka sa Kanya, kundi yung talagang nakikita sa pamumuhay mo dahil totoo mo siyang tinanggap, mayroon ka ng Holy Spirit na gagabay sa iyo at siya ang magdedirekta sa iyong buhay sa paglakad sa mundong ito na may kabanalan, na may kaayusan, magbibigay katotohanan sa salita ng Diyos. At yan po yung katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.